Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay ating masasaksihan ang ating mga mag-aaral upang kanilang pag-usapan at talakayin ang ilan sa mahalagang issue ng ating pong lipunan. Ang ating paksa sa umagang ito, resolbahin, pagpapakasal ng parehong kasarian ay ipatupad sa Pilipinas. Ating bibigyang daan ang unang tagapagsalita ng sang-ayong panig sa kanyang bahagi. Time starts now. Good morning, everyone. Our team stands for affirmative side of this topic. We support the legalization of same-sex marriage at this time. Patuloy na nagiging usapin ang same-sex marriage sa ating bansa. Bilang kabataan, may pakialam kami sa usaping ito dahil may tatlong bagay kami pinaglalaban. Una dito ang pagpapakasal ng parehong kasarian. Sinasabi sa diksyonaryo na ang kalugan ng pagpapakasal ay seremonya kung saan pinag-iisang dibdib ang dalawang tao. Sa definisyong iyan, ang masasabi nating walang tinutukoy na identidad at kakibit nito ang pangdidiskriminasyon ng LGBTQ dahil wala silang mapanghawakang katibayan dahil hindi mapahintulutan ang pagpapakasal sa parehong kasarian. Naharangan din ang karapatan nilang bumuo ng isang pamilya. Ang same-sex couple ay maaari bumuo ng pamilya, karapatan na bawat mamayan o magkasintahan na magkaroon ng anak at hindi magiging issue ito sapagkat mayroon tayong legal na pamamaraan na magkaroon ng legal adoption. Isa din ito sa makakatulong upang ang mga batang walang kinagisnang ama at ina ay mabawasan. Kung kaya dito papasok ang pangalawang punto. Nais naming maisabatas ang pagpapakasal ng parehong kasarian sapagkat sa pagpapatupad ng same-sex marriage ay maaari magbigay daan sa mga same-sex couple at lesbian sa Pilipinas na pakasalan yung taong mahal nila at isa ito sa nagpapatibay ng karapatang panglahat. Sa human rights perspective, pagpapalawak ng civil marriage sa mga magkasintahan sa parehong kasarian ay nagpapakita ng respeto at karapatan at pagpakakapantay-pantay ng walang diskriminasyon. Pag ba tinawag kitang babae-babae, lalaki-lalaki, ma-offend ka? Di ba hindi? Kaya mas natatapakan ang karapatang pantao dahil di sa kawalan ng pagpapalaga sa LGBTQ. At dyan lalapag din ang aming pangatlong punto. Ang aming ikatlong punto ay bigyan ng karapatan ang LGBTQ community na mailabas kung sino talaga sila. Yung hindi sila magtatago dahil sa takot mahusgahan ng mga tao. Maari ang napipilitang magpanggap at di ito nakakaganda sa mentalidad ng tao. Ang pag-legalize ng same-sex marriage ay mabawasan din ang diskriminasyon at stigma sa homosexual dahil ang pagiging legal ng union o kasal ay nagbibigay sa mga same-sex couple ng paninindigan na sila ay tinatanggap hindi lamang ng lipunan kundi ng estado. Sa loob ng napakaraming taon, may mga kwento tungkol sa diskriminasyon sa mga homosexual gayon din sa krimen na ginawa laban sa kanila. Ngayon, wala sino man ang maaaring itakwil at diskriminasyon sa lugar ng trabaho, tanggihan na pakasalan ang kanyang kapareha dahil sa oryentasyon sexual. Naniniwala kami na ang bawat isa ay may karapatan sa paggalang at dignidad. Sinusuportahan namin ang mga karapatan ng lahat ng tao upang maipahayag ang kanilang kasarian sa paraang nagmula sa kanilang puso. Ano man ang hindi komportable na maaari makaramdam ng ilang tao, kung mapapatubad man ang same-sex marriage, walang magbabago sa karapatan na kinagisnan ng pagpapakasal, di ba? Kaya dapat ipatupad ang same-sex marriage. Mapapataas man ang pagkatao ng LGBTQ, mas magkakaroon pa ng peaceful na komunidad. Yan lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat, binibining tagapagsalita. Ating ibibigay ngayon ng panahon sa ating unang tagapagsalita ng hindi sang-ayong panig para sa kanyang mga interpolasyon o katanungan. Narinig po ako. Yes, proceed, Ms. Speaker. Sa iyong palagay, karapat-dapat nga ba na maipatupad ang same-sex marriage sa Pilipinas? Yes. Kung gayon, masasabi mo ba na handa na ang mga Pilipino sa pagbabago na maidudulot nito sa lipunan, sa batas at sa mamamayan? Yes. Masasabi mo ba na may magandang epekto ang pagpapatupad nito sa mga Pilipino? Yes.
Sa iyong palagay, magiging epektibo ba ang pagkakaroon ng parehas na kasiraan ng mga magulang sa pagpapatakbo at pamamalakad ng isang pamilya? Yes. Kung magkakaroon ng same-sex marriage sa Pilipinas, magkakaroon na din ng pag-aampon o pagkakaroon ng anak. Ang pagkakaroon ng dalawang parehas na kasarian sa isang pagsasama ay magdudulot ng masamang epekto sa utak ng bata. Masasabi mo pa din ba na ito ay epektibo kung sakali na maipatupad ito? Yes. Alam naman natin na ang bansang Pilipinas ay isang katolikong bansa. Sa iyong palagay ba ay pahihintulutan kaya ng simbahan ng gobyerno na maipatupad ang same-sex marriage? Yes. Sapagkat ikaw ay sumang-ayon sa aking huling katanungan, bilang karagdagan, sa tingin mo ba ay babaliwalain na lang ng simbahan ang tunay na kahalagahan ng kasal kapag naipatupad ito? Yes. Para sa aking huling katanungan, alam naman natin na marami na sa mga bansa ang nagliligal ng pagpapakasal ng may parehong kasarian. Kung maipatupad nga ang ganitong klaseng sistema sa Pilipinas, sa palagay mo ba ay maiiwasan kaya ang pagkakaroon ng hidwaan sa pagitan ng simbahan at gobyerno? Oo. Yun lang po. Maraming salamat sa iyong mga katanungan. Maaari ka na mapagbahagi ng iyong proposisyon sa hindi pagsang-ayon sa ating proposisyon. Saglit lang po. Magandang umaga. Bilang ikaunang tagapagsalita ng aming panig na hindi sumasang-ayon sa paksang pagsasama ng parehong kasarihan ay ipatupad, ipaliliwanag ko ang aming punto at saloobin ukol dito. Ayon sa ating konstitusyon, ang kasal ang pundasyon ng pamilya at ito ay pinoprotektahan ng Estado sapagkat sinasabing ang pamilya ay ang pangunahing unit ng lipunan. Bilang karagdagan, ang kasal ay isang banal na seremonya sa kasunduan ng pag-iisang dibdib ng isang lalaki at babae upang makabuo ng pamilya. Ngunit, dulot ng paglipas ng panahon, may ilan sa ating mamamayan, partikular na ang mga nabibilang sa LGBTQ community, ay nagnanais na maisulong sa ating bansa ang same-sex marriage. Ang same-sex marriage ay tumutukoy sa pagpapakasal ng dalawang tao na may parehong kasarian. Maaaring lalaki sa lalaki o kaya'y babae sa babae. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na ito ay isa sa malaki at sensitibong usapin, hindi lamang sa bansa na talamak ang Kristyanismo, kundi maging sa buong mundo. Ang mga tao ay may kani-kanilang perspektibo at pananaw ukol sa pagpapaligal ng same-sex marriage sa kani-kanilang mga bansa. Sa panahon natin ngayon, ang pagliligal sa kasalan ng dalawang tao, magkapareho ang sexualidad o kasarian ay sadya namang lumalaganap. Madami-dami na rin sa mga bansa sa buong mundo ang nagpapatupad nito. Ngunit ang tanong, karapat-dapat ba itong mailunsad sa bansang Pilipinas? Ang pagpapatupad ng isang batas ay may mahabang proseso na kailangang sundin at isaalang-alang. Ang isang batas ay hindi maaaring basta-basta na lamang isulong. Kinakailangan na ang sambayanan ay handa sa mga pagbabago na posibleng maidulot nito sa lipunan. Tinanggihan ng ilang pinuno ng House of Representatives nitong linggo ang ideya na kilalanin sa pamamagitan ng batas ang same-sex marriage sa Pilipinas. Ayon kay House Majority Leader Neptal Gonzales II, hindi pa posibleng ipatupad ang gay marriage sapagkat karamihan sa mga Pilipino di umano ay generally conservative. I am of the opinion that at the moment or even in the near future, it's a no-no situation for same-sex marriage in the Philippines. Ani Gonzales. Sinang-ayunan naman ito ni House Speaker Feliciano Belmonte Jr. sapagkat ang Pilipinas umano ay not yet ready sa pagpapatupad ng same-sex marriage. Hindi rin pabor si Belmonte sa pagpasa ng batas para rito dahil nais niyang panatilihin ang definisyon ng kasal sa ilalim ng Family Code ng Pilipinas.
kung saan nakasaad na ang marriage ay isang kontrata sa pagitan ng babae at lalaki. Batay sa resulta ng survey ng Social Weather Stations or SWS, nakasaad dito na 61% mula sa 1,200 respondents sa buong bansa ang nagsabing kokontrahin nila ang anumang panukalang gawing legal ang same-sex marriage sa bansa, kung saan 44% rito ay mahigpit ang pagtutol habang 17% ang bahagyang tutol dito. Kaya naman sa pahayag na ito, ako ay nasa panig ng mga hindi sumasang-ayon sa pagpapatupad ng same-sex marriage sa bansa. Sapagkat alam naman natin na ang Pilipinas ay mayroong malaking populasyon ng Kristiyano. Nakaranggo ang Pilipinas bilang ika-5 pinakamalaking Kristiyanong bansa sa daigdig noong 2010, kung saan halos 93% ng populasyon ng mga tagasunod. Magmula noong 2019, ito ang pangatlong pinakamalaking bansang Katoliko sa buong mundo at isa sa 2 pangunahing bansang Katoliko sa Asya. At pagdating sa usaping pagpapakasal, ang simbahan ang may pinakamalaking gampanin sa bagay na ito. Totoo nga na marami sa bansa ang tumanggap at nagpatupad nito, ngunit hindi naman nangangahulugan na karapat-dapat na din itong ipatupad sa Pilipinas. Kung sakali man na ito ay maaprubahan, ito ay magdudulot ng matinding kaguluhan at hidwaan sa pagitan ng simbahan at gobyerno na magiging resulta ng pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Yun lang po. Maraming salamat, binibining tagapagsalita. Maaari ka na makapagtanong sa iyong kalaban, ang ating sang-ayong panig. Ito ang aking katanungan. Tingin mo ba malaking kasalanan sa Diyos ang ikasal sa pareho mo na kasaraan kahit na ito ay tapat at wagas? Oo. Dahil tutol ka sa pagpapakasal ng parehong kasarian, ayaw mo bang maging maligaya ang kapwa mo? Hindi. Sinasabi mo ba na hindi maaari magkaroon ng karapatan ng LGBTQ na makasal, na katulad na lang namin na gusto namin magkaroon ng pantay-pantay at illegalize na pagsasama? Paulit nga ng tanong. Sinasabi mo ba na hindi maaari magkaroon ng karapatan ang LGBTQ na makasal? Oo. Kung may kamag-anak ka man na LGBTQ at hihingin ng advice sa'yo, paano mo ito tutugunan kung mahigpit kang tumatanggi sa karapatang pantao? Ito ba ay itatakwil mo at pagsasawalang bahala? Oo. Yan lamang po at maraming salamat. Maraming salamat sa ating mga tagapagsalita ng sang-ayon at di sang-ayong panig, mga unang tagapagsalita. Ating bibigyan daan ngayon ang ating ikalawang tagapagsalita para sa kanilang mga proposisyon. Unahin natin ang sang-ayong panig. Ang Pilipinas ay isang Kristiyanong bansa. Bilang Kristiyano, sagrado ang tingin natin sa kasal. Ang salita ng Diyos ay isang napakabanal na bahagi ng ating pagka-Pilipino. Sabi nga sa Biblia, ang maaari lamang ikasal ay si Eva na babae at si Adan na lalaki. Iyan ay marahil isa sa mga rason kung bakit matagal nang hindi ipinapatupad ang same-sex marriage dito sa Pilipinas. Isa tayo sa mga natitirang bansa na hindi sumasang-ayon at itinuturing na illegal ito. Ang same-sex marriage ay kasal sa pagitan ng 2 tao na may kaparehong gender o kasarian. Ito ay isang karapatang panlipunan, pangrelihiyon at moral na issue sa maraming bansa. Ang issue rito ay kung papayagan bang ipakasal ang magkasintahang magkaparehong kasarian. Iba't iba ng pananaw ang mga tao tungkol sa same-sex marriage. Sumasang-ayon kami rito dahil para sa amin lahat naman ng tao ay may pantay na karapatan at may karapatan din silang magmahal ng kapwa. Kailan ipinagbawal ng Diyos ang pagmamahal sa kapwa? Hindi isang sakit o disorder ang homosexuality. Ito ay normal na nararamdaman lamang ng isang tao. Kapag sinabing homosexuality, ang agad na pumapasok sa isip natin ay ang mga gays at lesbian. Ang pagiging homosexual ay ang pagkakaroon ng interes o pagkagusto ng isang babae sa parehong kasarian. Hindi naman nila kasalanan na ginawa silang ganon ng Diyos, di ba?
Ang pinaka-concern ng same-sex marriage ay hindi sex o kasarian ang basihan sa pagpapakasal ng dalawang tao. Hinahangad lamang ng mga gays and lesbian na magkaroon ng pantay na karapatan at pagtrato sa kanila. Ayon nga sa ating saligang batas, bawat tao ay may karapatang pumili, babae man o lalaki. May karapatan silang pumili kung ano ang nais nila, maging babae man o lalaki, bakla man o tomboy pa. Ang mahalaga ay alam ng bawat isa kung saan sila lulugar. Pareho man ang kanilang kasarian ay ramdam nila ang pagmamahal na kukumpleto sa kanilang pagkatao. Ang tanging paraan ay hayaan natin na magkaroon ng pagkakapantay-pantay at hayaan natin na umunlad ang bawat isa. Mamuhay ng maligaya at magmahalan, mapababae man, lalaki, tomboy at bakla. Wala namang masama kung ipapatupad ang same-sex marriage sa Pilipinas. Ngunit laking tuwa nga ng mga Pinoy dahil inendorso ni Pope Francis ang pagkakaroon ng civil union law para sa mga LGBTQ people. Ayon sa kanya, katulad din ng ibang tao, may karapatan din ang mga LGBTQ na magkaroon at maghangad ng sariling pamilya dahil kinikilala rin naman sila bilang anak ng Diyos. Aminin man natin o hindi, totoong marami na ang tinatawag na bakla at tomboy ang nasa lipunan natin ngayon. Sumasang-ayon kami rito dahil para sa amin, lahat naman ng tao ay may pantay-pantay na karapatan at may karapatan din silang magmahal kahit nasa third sex sila. Hindi ipinagbabawal ng Diyos ang magmahal dahil sabi ng Diyos magmahalan tayo. Napakalaking porsyento ang mga nagnanais sa same-sex marriage kaya nararapat na bigyan din natin ng karapatang sumaya. Pareho man ang kanilang kasarian ay ramdam nila ang pagmamahal na kukumpleto sa kanilang pagkatao. Isa lang naman ang dapat nating pairalin, yan ay ang magkaroon ng pagkakapantay-pantay at hayaan natin na umunlad ang bawat isa. Sasang-ayon at sasang-ayon pa din kami sa same-sex marriage anuman ang maging desisyon ng iba dahil hindi porket magkapareho ng sex o kasarian ay hindi maaaring magpakasal. Ang kasarian ay kasarian lamang. Hindi naman ito magiging basihan kung paano magiging masaya ang tao sa piling ng kanilang kapareha. Wala naman mawawala kung maipatutupad ito dahil ito ay para sa kanilang ikasasaya at hindi para mang-agrabyado ng iba. Hindi sa paglabag sa nakasulat sa Biblia ang pagkakaroon ng same-sex marriage dahil sabi nga rin ng Diyos, hindi ipinagbabawal ang magmahal. Dahil magmahalan tayo ng higit sa lahat, hindi nila kasalanan na ginawa sila ng gano'n ng Diyos. Ang importante, alam nila kung saan sila lulugar at mahanap ang tamang tao na kukumpleto sa buhay nila. Bilang isang tao rin, ninanais ko na ipaglaban ang karapatan ng bawat isa dahil alam natin na walang perpektong tao sa kanila sa ating mundo, lalo na dito sa ating bansa, na puno ng mga taong mapanghusga na akala mo sila ay perpekto. Laban lamang para sa same-sex marriage. Yun lamang po. Maraming salamat, Ginoong tagapagsalita, sa iyong proposisyon. Ating bibigyan daan ngayon ang tagapagtanong, si Louie, para sa kanyang mga interpolasyon. Magiging maganda ba ang dulot sa perception ng mga bata ang pagkakaroon ng magkaparehas na kasarian na magulang patungkol sa pagtatayo ng pamilya? Oo. Magiging mabuti ba ang pananaw ng mga mamamayan sa magiging estado ng pamilya kung halos lahat ng mag-asawa ay magkakaparehas ang kasarian? Hindi. Makakabuti ba ang pagiging legal ng same-sex marriage? Oo. Sa tingin mo ba, ang mga magkakaparehas na kasarian ba ay angkop na magulang para sa isang pamilya? Yun lang po. Oo. Maraming salamat mga tagapagsalita, mga ginoong tagapagsalita. Ating pong bibigyan daan ngayon ang proposisyon ng di sang-ayong panig, 4 na minuto, Ginoong Luis. Sa iyong proposisyon. Ang same-sex marriage ay ang pagkakasal ng magkaparehas sa kasarian na kung saan ay parehas na babae o parehas na lalaki. Ang ikakasal sa simbahan na kung saan ito ay hindi angkop na gawain sapagkat ito ay labag sa batas. Ayon sa Executive Order Number 209, 1987, Artikulo 1, ang kasal ay isang espesyal na kontrata sa pagitan ng babae at lalaki lamang para magtayo ng pamilya. Ang pagkakaroon ng same-sex marriage ay hindi maganda sapagkat ito ay may negatibo epekto tulad ng pagkakaroon ng kaguluhan sa ideya ng mga sumusunod
at henerasyon patungkol sa pamilya. Pangalawa, maaring anak nila ay pumasok sa homosexual na kaugalian at makakasira ng tradisyon sa isang komunidad. Mga masama epekto ng same-sex marriage. Number one, nananabik ang mga bata sa kanilang biological na mga magulang. Ang mag-asawang homosexual ay karaniwan nag-aampon o gumagamit ng in vitro fertilization o IVF o surrogate mothers para magkaanak. Sa pamamagitan na ito ay nagkakaroon ng mga bata na nabubuhay ng hiwalay sa kanilang ina o ama. Number two, nangangailangan ng mga anak ng ama. Ang mga anak na lesbian couple ay lumalaki malayo sa mga ama. Batay umano sa pag-aaral, ang paglaki na may ama sa tahanan ay higit na nakakabawas sa adisyonal na pag-uugali at pagiging delikwente ng mga batang lalaki at mabisa sa pagkontrol sa sexual na aktibidad ng mga batang babae. Pangatlo, nangangailangan ng mga anak ng ina. Ang mga bata na itinuturing na anak ng male homosexual couple ay lumalaki na walang ina. Ang mga ina umano ay namabisa ng pagbibigay na emosyonal sa seguridad sa mga anak at sa pagdama sa physical na emosyonal ng mga pahiwatig ng mga sanggol. Number 4. Walang katibayan ang pagiging epektibo ng same-sex couple parenting. Iginigit na iba na walang pagkakaiba sa pagitan ng mga bata na pinapalaki ng mga homosexual at doon sa lumalaki sa heterosexual. Number 5. Ang mga bata ay nakakaranas ng gender and sexual disorder. Pinihiwatig umano ng mga ebidensya na ang mga bata na pinapalaki ng homosexual ay mas malamang na nakakaranas ng mga gender and sexual disorder. Number 6. Nasisira ang pamantayan ukol sa sexual na karapatan sa loob ng kasal. Ang isang pag-aaral sa mga civil unions at ang mga kasal sa Vermont ay nagpapakita ng higit sa 79% ng mga heterosexual na mag-asawa. Kasama ang mga nagsasamang lesbian ay maaaring nagpapahalaga sa sexual na katapatan. Number 7. Lalong pinag-iwalay ng same-sex marriage ang pag-aasawa at pagkakanak. Ayon sa kaugalian, ang kasal at pagkakanak ay mahigpit na konektado sa isa't isa. Sa katunayan, mula sa isang pananaw sa sociological, ang pangunahing layunin ng pag-aasawa ay ang pagtiyak ng pagkakaroon ng isang ina at ama para sa bawat anak na ipinanganak sa isang lipunan. Number 8. Binabawasan ng same-sex marriage ang mahalaga ng parental commitment. Lalo man ang pinahihina ng same-sex marriage ang pamantayan na dapat magsakripisyo ang mag-asawa at magsikap na manatiling kasal sa isa't isa para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Number 9. Ang same-sex marriage ay nagre-resulta ng kalituhan at malabong gampanin sa mag-asawa. Ang mga pag-asawa mo na ay nagtatagumpay at nagtatagal kapag ang mag-asawa ay nakapagdalubasa sa mga tungkulin na typical na sa mga kasarian, gender typical roles. Ang same-sex marriage ay nagre-resulta sa degendering na pag-aasawa. Hindi malinaw kung sino ang tatay at sino ang nanay. Number 10. Hindi napapaamo ang kalalakihan sa homosexual marriage. Sinasabi ang mga kababayan at pag-aasawa ay kadalasan nagpapaamo o nagpapatino sa kalalakihan sa karaniwang pag-aasawa. Sinasabing kapag ang lalaki ay nag-asawa, na sila ay nagsisikap ng kumita ng mas malaki, naghahanap buhay ng mabuti, bihira lang magalasing at gumugol ng mas maraming oras sa pagdalo sa pangreliyong aktibidad. Ang mga nakakatanda ay dapat maging isang modelo ng kabataan. Paano kaya sumusunod ang kabataan sa mga banal na kasulatan ng Panginoon na nagtuturo ng kabutihan kung mismo ang mga nakakatanda ang sumasalungat nito? Kaya ang mga Pilipino ay dapat magbukas ng puso't isipan para sa kinabukasan ng kabataan at ang bansang Pilipinas. Yun lang po. Maraming salamat, Ginoong tagapagsalita ng sang-ayong panig. ng di sang-ayong panig. Ngayon ay makapagtanong ka na, John Romel, sa sang-ayon na panig. Ikaw ba, tatanungin kita, na in love ka na ba sa kapareho mong kasarian? Hindi. Pinaninindigan mo ba ang sinabi mo na mali ang magmahal at ikasal sa pareho mong kasarian? Oo. Kung nagkataon na nagkaroon ka ng karelasyon na kapareho mong kasarian at hiningi niya sa iyo ang naikasal kayo, papayag ka ba? Hindi. Kung halimbawang may kapatid ka na gustong ikasal sa parehong kasarian, dahil tutol ka, tututulan mo din ba sila?
Oo. Yun lamang po. Maraming salamat, Ginoong tagapagtanong. Atin pong ibibigay ngayon ang bahagi sa ating mga huling mga tagapagsalita para sa kanilang mga rebuttal speeches. We will now give the time to our negative side, speaker of the negative side, for his rebuttal speech. Same-sex marriage is contrary to the Word of God and is incompatible with the beliefs, sacred texts, and tradition of many religious groups. The Bible, in Leviticus chapter 18, verse 22, states that, "Thou shalt not lie with mankind as with womankind, it is abomination," thus condemning homosexual relationships. Makikita sa Biblia na ginawa ng Diyos ang babae at lalaki para magsama at magparami. Diba? Kaya nga kapag sumisimba tayo, ang laging sambit ay humayo kayo at magpakarami. Alam niyo ba na hindi naman pinagbabawalan ng simbahan ang pagsasama ng may kaparehong kasarian? Para sa simbahan at para sa marami na hindi sang-ayon sa same-sex marriage, kagaya namin, maaari naman magsama ang dalawang tao na parehas ang kasarian, ngunit hindi pwedeng magpakasal, di ba? Yung sinasabi kanina ni Mr. Platon na right to love, yes, karapatan natin na magmahal dahil hindi naman napipili kung sino ang ating mamahalin, di ba? Hindi nadidiktahan ang ating mga puso. Hindi naman porke sinabi na against kami sa same-sex marriage ay nawawala na yung right to love kasi honestly, no. Okay lang siguro kung ang nakalagay sa batas ay right to marry yung kaparehas mo na kasarian. Pero hindi mali kasi. Bakit? Kasi ang kasal ay sagrado na sinasagawa lang para sa nagmamahalang babae at lalaki. Mawawala ang kahalagahan ng kasal kung ito ay pahihintulutan na isagawa sa pareho ang kasarian. Ito ay isang malaking kawalan ng respeto. Kailangan natin panindigan hanggang dulo ang sinabi ng ating iisang tagapaglikha na ang babae ay sa lalaki lamang ikakasal at ang lalaki ay para sa babae din lamang. May mga relasyon man na babae sa babae at lalaki sa lalaki, nirerespeto ng karamihan yan. Ang hindi lang maaaring tanggapin ay ang kasalan na magaganap sa pagitan ng magkatulad na kasarian. Binibigyan naman sila ng karapatan na magmahal, di ba? Kaya siguro sapat na yon. Mayroon namang pantay-pantay na karapatan ng lahat at tanggap sa ating lipunan ang magkarelasyon na parehas ang kasarian, di ba? I know na alam nyo naman na the right to marry is fundamental, but the right to marry someone of the same sex is not. Before a fundamental right can be recognized, a deeply rooted tradition must be found. Ang same-sex marriage sa Pilipinas ay hindi na dapat gawing legal dahil sa tatlong kadahilanan na nagmula sa law of God, law of nature, and law of man. Marami ang tututol kung gagawing legal ang same-sex marriage sa Pilipinas. Una, ang law of God, naririnig at nakikita ng mga tao na itinuturo galing sa iba't ibang simbahan na ang pagpapakasal ay sa pagitan lamang ng lalaki at babae. Walang simbahan ang may gustong ipatupad ang same-sex marriage bilang isang legal na batas sa Pilipinas kung saan hindi sang-ayon sa nasabing issue. Ang mga iba't ibang relihiyong katulad ng Roman Catholicism, Iglesia ni Cristo at iba pa ay tumututol sa nasabing issue sapagkat hindi katanggap-tanggap sa Panginoon ang nasabing pagpapakasal. Pangalawa, yung law of nature kung saan na ang tunay na buhay o sa katotohanan ang pagpapakasal ay sa pagitan lamang ng lalaki at babae na hindi may tatanggi ng sangkatauhan. Ibig sabihin, hindi maaaring mangyari ang pagpapakasal sa pagitan ng lalaki at lalaki o vice versa. Mula rin sa Biblia ng relihiyong Katoliko, homosexuality is both immoral and contrary to nature. Pangatlo, law of man kung saan nasasakop ang Family Code of the Philippines na nagsasabing ang pagpapakasal ay katulad rin ng law of God at law of nature. Bilang dagdag sa mga nasabi, ang Pope o Imam naman mismo ang nagtuturo at nagpapatibay sa law of God tungkol sa pagpapakasal. Gobyerno ang gumagawa ng mga batas at patakaran para sa ikabubuti ng mga mamamayan. Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte mismo ang nagsabi na ang same-sex marriage ay labag sa law of God, law of nature, and law of man. Kaya ang sabi, hindi dapat gawing legal ang same-sex marriage. Naiintindihan namin at nang nakararami kung bakit may mga taong gustong ipatupad ang same-sex marriage sa Pilipinas. Gaya ng sabi mo kanina, Miss Arcanio, ang mabigyan ng ekwalidad ng pagpapakasal, karapatan at walang diskriminasyon. Kaya nga gumawa ng anti-discrimination bill, di ba? Ang mga otoridad para sa mga bakla, tomboy, bisexual at transsexual upang mabigyan ng respeto at walang mangyayaring diskriminasyon at kung mayroon man
handa na ang mga parusa na matatanggap ng taong lumabag sa batas, subalit kung pagpapakasalang pag-uusapan, magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, pagkakasundo at pagsalungat sa mga banal na kasulatan. Hindi dapat ipatupad ang same-sex marriage sa Pilipinas sapagkat naniniwala ang mga tao na ang hindi susunod sa salita ng Panginoon ay isang immoral at may kasunod na kaparusahan sa kabilang buhay. Once and for all, wala din naman akong problema sa mga tinatawag nating mga nasa third sex. Hindi ako pihika na tao dahil meron din naman akong mga kaibigan na gay, bisexual at lesbian. Hindi dahil sa hindi ako sang-ayon sa same-sex marriage ay ayoko na din sa mga uri ng taong sangkot sa mga issue na ganito. Alam kong alam din ng mga taong nasa third sex na hindi tama ang kanilang desisyon na gustong gawin, pero bakit kailangang ipagpilitan ang bagay na alam nating salungat sa ating paniniwala? Bakit hindi na lang tayo mabuhay ng normal at huwag maghangad ng mas mataas na kagaya ng kasal? Hindi porket nakalusot ang batas na ito sa ibang bansa ay papayagan na din natin ito sa atin. Kung bibigyan natin ng pagkakataon na maging legal ito sa Pilipinas, ay parang hindi na din natin binibigyang halaga ang moral at totoong esensya ng ating totoong kasarian at pagkatao. Alam niyo ba na the Catholic Church, United Methodist Church, Southern Baptist Convention, Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, National Association of Evangelicals, and American Baptist Churches, USA, all oppose same-sex marriage? Why? The Southern Baptist Convention upholds biblical marriage between one man and one woman for a lifetime, as stated in Article 18 of the 2000 Baptist Faith and Message based on Scripture. According to the statement from the Congregation for the Doctrine of the Faith and approved by Pope John Paul II, marriage was established by the Creator with its own nature, essential properties, and purpose. No ideology can erase from the human spirit the certainty that marriage exists solely between a man and a woman. And Pope Benedict stated that gay marriage threatened the future of humanity itself. So for my last statement, normally I would say you are adults. You should be able to do whatever you want as long as it doesn't hurt anybody else. But if the next step is we want the right to adopt the same-sex marriage here in the Philippines, then I would be in a dilemma. Yun lang po, sir, and thank you. Maraming salamat. Binibining tagapagsalita ng hindi sang-ayong panig. Bilang huling tagapagsalita, ating ibibigay ngayon ang panahon sa ating tagapagsalita ng sang-ayong panig para sa kanyang rebuttal speech. Daniela? Opo. So bakit nga ba kami pumapabor sa naipatupad ang same-sex marriage sa Pilipinas? Dahil una, wala namang requirement sa Philippines Constitution na pwedeng gawin na babae at lalaki lamang ang pwedeng ikasal. At ang kailangan lamang gawin ay amendahan muna ang family code para sa gayon ay isang ayunan ng same-sex marriage. Pangalawa, kaya maraming umahadlang dito ay dahil namula tayo sa impluwensya ng relihiyon dulot ng ating lolo, lola, inati o kamag-anak, which is hindi natin may kakaila. Pero hindi pwede natin gamitin ang religion para tutulan ng same-sex marriage dahil sa prinsipyo ng separation of the church from the state. Ibig sabihin, pag ginamit ang religion, ito naman ilalabag sa basic principle na pinagbabawal ng Constitution. Basic principle, kasama dyan yung individual rights. Pangatlo, kailangan itong pagsasabatas ng same-sex marriage dahil para saan? Human and legal rights. Kasi yung benefits na naibibigay sa normal na tao, sa normal na mag-asawa ay hindi nabibigay sa LGBT. So pag ikinasal sila, magiging legal na yung same-sex marriage at nasa batas ng pagpapayag ng Philippines Constitution para maging pantay ang karapatan ng mga mag-aasawa. Sunod, kung halimbawang nakapag-surrogate or implant sila, yung benefits na dapat makuha ng mag-asawa like security, hindi nila natatamasa kaya napipilitan silang mag-abroad kasi doon legal at normal itong ganitong case. Another example, kapag bumili ng property, yung same-sex marriage couple nahihirapan silang bumili kasi nadidiscriminate sila because hindi sila kasal. Kung kasal man sila from abroad, pagdating dito sa Pilipinas, tatalbog yung papel. Hindi ito kinikilala ng ating constitution. Nagiging nonsense. Nahihirapan yung couple na hatiin yung mga ari-arian na nabili nila because hindi legal ang kanilang marriage. Another point, kapag nagkasakit or namatay, yung karapatan mo dun sa partner mo na i-invalidate. Bakit? Dahil nga yung pagsasama nyo hindi legal. And yung gusto mo is yung gusto mong makuha yung custody ng partner mo, hindi rin nagiging validate. Yung custody na pupunta dun sa biological family. And din yung mahirap, kasi yun yung thinking dito sa Pilipinas. Gusto natin ipatupad at isabatas ito, kasi hindi naman natin kalaban ang
ang same-sex marriage at ang mga LGBT and hindi nila alam kung saan sila lulugar. Pang-apat, hindi kabawasan sa pagunlad ng Pilipinas kung maisaligal ito. Dahil sa panahon din naman ngayon, most of the people accept the LGBT community. Sa katunayan nga, suportado nila yung kanilang mga kaibigan o kamag-anak na kabilang sa LGBT. Saka bakit natin pipigilan maisaligal itong same-sex marriage? Eh hindi naman mayuyurakan ng pagkatao mo at lahat ng Pilipino kung maikasalang dalawang taong pareho ng kasarian. And last, yung sinasabi nyo na ang law ay dapat nagpoprotekta sa tao. Hindi dapat ang law ang humahadlang sa karapatan ng bawat tao sa Pilipinas. Tandaan nyo, hindi natin kalaban ng LGBT. Tao din sila na kailangan ng equality. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat sa ating mga tagapagsalita. Ating pong nasaksihan ang mahuhusay at magigiting nating mga tagapagsalita, mga kabataan o estudyante ng ating paaralan o pamantasan. Kung kaya't ako ay nagagalak na masaksihan ang inyong mga ginawang mga tagisan ng galing at talino sa larangang ito ng proposisyon natin, resolbahin, pagpapakasal ng parehong kasarian sa Pilipinas ay ipatupad.